Mga ka-invested, alam niyo ba na bawat tanong niyo sa ChatGPT at sa bawat AI server na itinatayo sa mundo, may isang metal na unti-unting nauubos? At hindi ito gold. Noong March 2025, ang silver sa Pilipinas ay nasa 58 pesos per gram lang. Pero ngayon humampas na ito ng 168 pesos. Isang dambuhalang 186% profit sa loob lamang ng isang taon. Habang ang lahat ay nakatingin sa stocks at crypto, ang mga smart money ay tahimik na nag-iipon ng silver. Inuubos na ng AI ang silver ng mundo dahil sa tindi ng industrial demand. Pero ang tanong natin ng mga Pinoy, sa presyong 168 pesos per gram, huli na ba tayo? O ito na ang huling pagkakataon bago ito mag 200? Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Mga ka-invested, maupo muna kayo at pag-usapan natin ng seryosong pera na posibleng pinalampas mo o hindi mo namamalayang dumaan lang sa harap mo sa loob ng nakalipas na 12 buwan. Habang ang karamihan sa atin ay abala at nakatutok sa nakaka-stress na volatility ng PSEI o kaya naman ay nagpupuyat sa pagbabantay ng taas-baba ng Bitcoin at Ethereum, may isang silent giant na hindi gumagawa ng ingay sa social media pero tahimik na nagdi-deliver ng dambuhalang 186% net profit para sa mga wais na Filipino investors. Balikin natin ang timeline. Noong March 2025, ang spot price ng silver dito sa ating bansa ay naglalaro lamang sa napakamurang 58 pesos per gram. Halos presyo lang ng isang fast food meal. Pero fast forward tayo ngayon, March 2026. Ang presyo ay hindi lang basta umakyat, kundi humampas na sa 168.29 pesos per gram. Isipin niyo ang math na ito. Kung naglakas loob kang mag-invest ng 100,000 pesos noong nakaraang taon sa physical silver, ang value ng portfolio mo ngayon ay mahigit 286,000 pesos na. Yan ay isang dambuhalang capital appreciation na literal nag-iwan sa alikabok sa karamihan ng mga tinatawag nating high-performing stocks at kahit sa mga traditional time deposit sa bangko. Pero bilang mga matatalinong investor, kailangan natin magtanong, bakit nga ba ito nangyayari sa gitna ng global economic uncertainty? Ito ba ay isang mapanganib na speculative bubble na puputok din bukas? O ito na ba tinatawag nating structural shift o permanenteng pagbabago sa direksyon ng global commodities market? Ang sagot sa misteryong ito ay hindi mo makikita sa disenyo ng mga alahas sa mall o sa mga lumang barya sa koleksyon mo. Ang tunay na dahilan ay nakatago sa loob ng mga ultra-modern computer chips, advanced semiconductors at mga higanting data centers na nagsisilbing utak ng ating mundo ngayon. Silver is no longer just a metal. It has become the lifeblood of the future. Dito tayo papasok sa core ng ating discussion, ang industrial demand versus supply deficit. Sa mundo ng finance, ang silver ay tinuturing na isang hybrid asset. Ito ay kalahating monetary metal na parang ginto at kalahating industrial metal. Bakit inuubos ng AI ang silver? Simple lang, silver is the most conductive metal on earth. Walang tatalo sa kakayanan nitong mag-transmit ng kuryente ng may minimal na resistance. Ngayon 2026, ang AI boom ay hindi lang software. Ito ay physical infrastructure. Ang bawat AI server, bawat GPU cluster na ginagawa ng Nvidia o Google ay nangangailangan ng high-grade silver components. Mula sa mga photovoltaic cells na nagbibigay ng green energy sa mga data centers hanggang sa mga semiconductors at printed circuit boards o PCBs na utak ng artificial intelligence, silver is non-negotiable. Ayon sa latest reports, ang mundo ay nahaharap sa 6th consecutive year of supply deficit. Ibig sabihin, mas marami ang demand kaysa kayang hukayin ng mga minahan. Ang projected shortfall ngayon 2026 ay nasa 67 million ounces. Kapag ang demand ay sky high at ang supply ay stagnant, ano nangyayari sa presyo? Sumasabog.
Ito ang dahilan kung bakit ang dati nating tinatawag na poor man's gold ay naging isang strategic industrial resource. Ngayon, pag-usapan natin ang technical side para sa mga ka-invested na mahilig sa math. Pag-usapan natin ang gold to silver ratio. Historically, ang ratio na ito ay naglalaro sa 80:1. Ibig sabihin, kailangan naman ng 80 ounces ng silver para makabili ng 1 ounce ng gold. Pero dahil sa industrial squeeze ngayong 2026, ang ratio ay bumaba na sa 56:1. Ano ibig sabihin nito para sa iyong portfolio? Ibig sabihin, ang silver ay outperforming gold. Habang ang gold ay nag-aalok ng wealth preservation, ang silver sa kasalukuyang market cycle ay nag-aalok ng exponential growth. Dito sa Pilipinas, kailangan natin intindihin ang currency devaluation. Dahil ang silver ay price sa US dollar sa global market, tayong mga Pinoy ay protektado. Kapag humina ang piso laban sa dolyar, mas tumataas ang value ng silver mo sa local currency. Ito ang tinatawag na hedge against inflation at currency protection. Ang pinakamadalas na tanong na tatanggap ko sa ating community ay ito: saan naman kami bibili niyan, The Brown Investor? Baka naman peke ang makuha namin sa bangketa. At tama kayo dyan. Sa Pilipinas, hindi ka pwedeng basta-basta bumili ng silver sa tabi-tabi o sa mga tiyangge dahil napakataas ng insidente ng mga silver-plated na tanso o bakal. Para sa mga seryosong ka-invested, dapat mong hanapin ang tinatawag nating bullion grade silver. Ito ay mga silver na may purity na 0.999 or 0.9999 fine. Paano mo malalaman? Hanapin ang mga hallmarks o tatak ng mga kilalang mint sa mundo. Ang mga sikat na coins gaya ng Silver Maple Leaf mula sa Canada, American Silver Eagle mula sa US Mint o Austrian Philharmonic ay ang mga tinatawag nating gold standard or shall we say silver standard pagdating sa liquidity. Bakit ito ang sinasabi ko? Dahil kilala ito sa buong mundo. Kung kailangan mo ng cash o gusto mong i-liquidate ang asset mo, hindi ka mahihirapan dahil kahit saang bansa ka pumunta. Alam ng mga dealers ang value nito. Dito sa Pilipinas, ang pinakasubok na nating puntahan ay ang 1-ounce trading. Sila ang kauna-unahang bullion company sa bansa na matatagpuan sa Quezon City. Pwede kayong mag-order sa kanilang website na 24/7. Pero tandaan na ang kanilang physical shop ay by appointment only. Para naman sa mga high net worth investors na nag-aanap ng mas malalaking bars gaya ng 1 kilogram o 100 ounce bars at kailangan ng secure vaulting, ang J. Rothbard and Company sa Makati at BGC ang isa pang option. Sila ay international firm na nag-aalok ng LBMA certified bars. Bago kayo sumabak, intindihin nyo muna ang konsepto ng bid-ask spread. Ito ang tax ng market sa iyong transaksyon. Ang ask ay ang presyo kung magkano mo bibilhin sa dealer. Halimbawa, 169.97 per gram. At ang bid ay ang presyo kung magkano nila ito bibilhin pabalik sa'yo. Halimbawa, 166.61 per gram. Huwag kang magulat kung lugi ka agad ng ilang porsyento pagka-check out mo. Ang silver ay hindi ginawa para sa mga short-term believers o day traders. Ito ay isang long-term play. Ang goal nito ay wealth preservation at ang pag-build ng generational wealth na pwedeng ipamana sa susunod na lahi. Kung hindi mo pa kayang bumili ng isang buong bar, pwedeng mag-start sa mga 1-ounce coins, pa isa-isa lang hanggang sa dumami. Tandaan, ang pag-iipon ng silver ay parang pag-iipon sa isang piggy bank. Pero ang laman nito ay hindi basta barya, kundi isang asset na lumalago kasabay ng pag-abante ng teknolohiya sa buong mundo. Hindi sapat na bumili ka lang. Kailangan mong malaman kung paano ito i-maintain. Sa Pilipinas, ang humidity ay kalaban ng silver. Ang oxidation o ang pangungulimlim ng silver ay pwedeng makaapekto sa numismatic value o resale value ng iyong coins at bars. Ang tip para sa mga ka-invested, gumamit ng silica gel at i-vacuum seal ang iyong mga silver bars.
Iwasan ang madalas na paghawak ng kamay dahil ang asido sa balat natin ay nag-iiwan ng mancha. Pagdating naman sa risk management, huwag maging biktima ng FOMO o fear of missing out. Kahit na 186% ang itinaas nito, ang silver ay notorious sa pagiging volatile. Pwedeng bumagsak ang presyo ng 10 to 20% sa loob ng isang linggo. Ang strategy, peso cost averaging. Mag-set ng budget buwan-buwan, halimbawa 5,000 pesos, at bumili anuman ang presyo. Ito ang pinaka-safe na paraan para hindi ka matrap sa peak ng market. The 2026 verdict. Huli na ba ang Pinoy sa silver? Ang sagot ko, the best time to buy was last year. The second best time is now. Habang ang AI infrastructure ay lumalaki at ang green energy transition ay hindi mapigilan, ang demand sa silver ay nanatiling mataas. Nakikita natin ang silver na posibleng tumama sa $100 per ounce sa global market bago matapos ang dekadang ito. Kung mangyayari yan, ang 168 pesos per gram na presyo natin ngayon ay magmumukhang mura pagdating ng panahon. Payo ko sa inyo mga ka-invested, huwag tingnan ng silver bilang isang get-rich-quick scheme. Tingnan nyo ito bilang isang physical insurance sa isang digital na mundo. Sa gitna ng inflation at kawalan ng kasiguraduhan sa ekonomiya, ang pagkakaroon ng asset na hawakan at may industrial utility ay isang matalinong diskarte. Kung nakatulong ang deep dive na ito, huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe sa The Brown Investor at i-comment ng silver sa ibaba kung gusto niyo ng part 2 tungkol sa gold investment naman. Laging tandaan, ang pag-invest ay hindi lang para sa mayaman, kundi para sa mga gustong yumaman. Stay invested, ka-invested.